Saan sulok ng Pilipinas ka nakakita ng ganong kahaba na arestuhan? Di ba, Miss Supladita Yuri o Almaden Orico? Mahilig magpabiktim. Haram, mapinuk Senate hearing in aid of their own personal vested interest as well as enjoyment of free airtime at the expense of the taxpayer. Parang nga sa boto ho, no? In-escalate na lang namin at inalis na namin sila sa scene, saka pa lang namin nagawa ang aming misyon. Nagbawalan kami mag-contempt. Dahil wala naman kayo i-contempt talaga. Dahil hindi kayo makapag-contempt, ano mangyayari? Ay, wala. Nakikita, sumasagot ng maayos, ipinapaliwanag sa inyo ng maayos. Ano i-contempt nyo? Di ba? Paulit-ulit. Si Binoy, akala mo may alam. Si Binoy, akala mo may alam. Lumaban po sa rebelde ang dating Pangulo. Yun, yung paulit-ulit na sinasabi. Ibig sabihin, yung mga nagreklamo, ano na yun? Etong tao na to, hindi kayo pwedeng magreklamo dito. Hindi nyo pwedeng sabihin na inirereklamo nyo tong tao na to na namatay yung anak nyong 3 taong gulang. Kasi eto, lumaban to sa ano. Ganun ho ba? Hindi po yun, mga kababayan. Kung may nagawa kang kabutihan dito sa isa, okay, fine. May nagawa kang kabutihan dyan. Pag may nagawa kang mali dito sa isa, hindi mako-cover ng kabutihan na yun doon sa isa. Akala mo may alam si Robin Padilla. Iniiwasan po namin kayo i-contempt. Ano i-contempt ninyo? Sumasagot ng maayos sa kanila. Di ba? Kayo ang nagpapaikot-ikot. Ano yung pinagmamalaki yung contempt? Pinagbawalan kayong mag-contempt? Dahil wala talaga. Walang basihan yung pagko-contempt ninyo. At sinabihan kami na wag na lang. Kaya hahayaan ko na lang, kahit labo-labo yung kwento po ninyo, magtiis. Walang labo-labo ho, mga kababayan. Walang labo-labo, mga bossing. No? Tama at naaayon po. Sila ang paikot-ikot po, mga kababayan, at ipinipilit kung ano yung gusto nilang sabihin. Sampu tayo, pero hindi talaga ako natutuwa dahil hindi nagsasabi ng totoo at iba-iba. Uy, sabay. Meron po bang nakita tayo o narinig na hindi sinabing totoo ni General Torre? Yung 10 oras, nakita po natin niya, simula umaga pa lang hanggang gabi, yung arestuhan. No? Tapos, sasabihin, hindi nagsasabi ng totoo. Tapos, ipapasok ni Amy, babae lang yan si Kitty o babae yan. Libo-libong kapulisan. Pero yung iniingatan nila doon, yung magpabiktim itong mga ito. Nakita niyo, napunit nga lang ho yun dito eh. Ganito ang karahasan o kung ano man yung sinabi nila. Ganito karahas ang mga kapulisan. Napunit yung damit ko. Pero yung ginawa nilang pagpukpok doon sa pulis na nagsaserve lang po, no, ng warrant of arrest, wala yun. Hindi marahas para sa kanila yun. Ba yung sagot? Napakahirap ng ganito. Dumating nga kayo. Hindi naman pala handa magsabi ng katotohanan. Mga boss, ano sinasabi ni Amy? Sumasagot sila, Ano yung sinasabi ni Amy? Na walang katotohanan yung sinasabi. Sinasagot sila. Kaya lang, ipit sila. Bakit sasabihin niya? Dumating nga kayo, wala naman palang katotohanan yung sasabihin nyo. Di ba? At isa pa ho, yung tinutukoy, bakit daw po pati si Medel Dia at yung isang lawyer, ganun ang ginawa. Obstruction ang ginagawa nila. Sabi ni Eliope, magkano bayad mo, ha? Biruin nyo, mga kababayan. In-explain lang natin yung nandoon sa pangyayari kay Amy Marcos at kay General Torre. Mga bossing. Di ba? Babayaran pa ako. Aba, ang taas naman ang tingin nyo sa isang Mark Ramos, mga DDS. Or talagang yan lang ang kailangan at kaya nyong isagot kasi hindi nyo kayang sumabay doon sa pinag-uusapan natin dito. Di ba? Saan kayo nakakita
ng inaaresto, 12 oras, 10 oras, 12 oras. Saan? Walang iba kundi dating Pangulong Duterte. Nako, dapat kung sakali ito yung pinakamahaba, mailagay ito, maitala ito sa history ng Pilipinas. Pinakamahabang tao na inaresto sa Pilipinas. Tas Rodrigo Duterte umabot ng 10 oras. Di ba? Tapos ang sabi nung kampo nila, ano daw? Lumabag sa karapatang pantao yung kapulisan. Kayo talaga? Then, yung hindi napunta nun dati, No. Iwan ho natin yan. Ito, bumalik tayo kay Senadora Amy Marcos ulit at kay Boy. Ano? Ayan. Nambuli ang Senado? Yun yung tingin ko, ho, mga kababayan. Yung pagpilit nila nung gusto nilang ipamuka sa taong bayan. Kagaya na lang ho, mga kababayan, nung sabi ni Senator Amy Marcos. Dumating nga kayo, hindi naman kayo magsasabi ng katotohanan. Samantalang nagsasalita, sumasagot si General Torres. Siguro, bahala ka sa buhay mo. Total naman, nandiyan yung mga taong bayan. May mga magpapaliwanag naman nito na kami sumasagot sa inyo. At tapos sasabihin nyo, hindi totoo. Para na din ho, mga kababayan, na hinusgahan nila yung mga nandun. Eto, tuloy. The idea is really to assist the PCTC when it comes to arrest po. So, sino nagbigay ng order kay General Torre na ipasakay sa aeroplano? Naririnig nyo ho yung boses ni Bato de la Rosa pagkausap si General Torre, pagkausap si Marbil, pero kapag kakausap si SOJ, mga kababayan, mahinahon dahil alam nila wala silang mapapala at mahihirapan silang birahin si SOJ. Pero kapag kay Torre, sinisigawan ho, mga kababayan. It's always the guidance that ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. Kaya nga, PCTC. PCTC Were you the kayo? one who ordered the boarding of President Duterte sa aeroplano? yes, General Alcantara, please. Mr. Senator, Madam Chair, I've said from time to time that my mandate is to coordinate our law enforcement agencies to comply with the requirement of the Interpol. Correct. I Yun. Diba? Nag-comply sa hiling ng Interpol, sa pakipagtulungan sa Interpol. believe you, sir. Coordination ka lang. Yes. Nag-coordination ka lang. Pero sinabi ni General Marvel na ikaw daw nag-order sa That kanya. is the limit of my power. Yeah. That's the But according to General